Hello mga boss, welcome to short video presentation ng Trustmonte app. Ang business na hindi mo kailangan ng kapital para magkaroon ng pandemic-proof na business, nationwide na business na kahit isa kang OFW dyan ka sa abroad, kahit isa kang estudyante, kahit isa kang tambay, housewife, or house husband, or employed na naghahanap ng extra income at the comfort of your home, gamit lang ang cellphone, data, or internet. Ito ang bagay sa iyo kasi di mo kailangan ng kahit na piso para magkaroon ng negosyo na pwede kang kumita on a daily basis. At isa pa dyan, ang courier app or delivery app business ay isa sa mga pinaka-booming na business, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo kasi halos lahat ngayon ay instant, no? So nagpapadeliver ng pagkain, nagpapadala ng parcel. Dati noon, mag-aantay ka ng mga 1 linggo, 3 araw para ma-deliver yung parcel mo. Ngayon, yung tinatawag na one-day delivery. So isa yun sa mga usong-usong business na pwede mong gawin ngayon. Kung magpapagawa ka ng sarili mong system, maabot ng almost kalahating milyon to 1 million to 2 million ang gagastusin mo para magkaroon ka ng sarili mong system. Pero ngayon, hindi mo na problemahin yung kaibigan dahil libre lang. Libre mo lang itong magagawa. Depende na yun sa iyo. Kasi tulad mo, simpleng tao lang din naman ako na nangangarap na magkaroon ng magandang buhay para sa ating pamilya. At alam ko yun din ang pangarap mo kasi kaya ka nagtatrabaho sa abroad. Kaya ka nag-aaral, kaya ka naghahanap ng additional source of income para mabigyan mo ng komportabling buhay ang iyong mga mahal sa buhay. Kung isa ka sa mga taong yun, welcome ka dito. Ako pala si Jeffrey Trustmonte, ang founder ng Trustmonte app. Isa rin akong OFW, si based ako exam. Nung kasagsagan ng pandemic 2020, talagang isa kami sa tinamaan ng matinding recession kasi wala naman kaming pasahero sa barko. So lahat halos kami pinauwi. Ang pagiging delivery rider ko noon, ang talagang bumuhay aking pamilya para ma-survive yung buong taon na yun kasi wala naman ng ibang pinagkakakitaan ko ni pagiging rider lang. Kaya alam ko yung reklamo ng mga riders, alam ko yung reklamo ng mga customers. Kaya ginawan ko ng paraan para at least dito panalo si rider, panalo si customer, panalo din si merchant partner. Paano ka naman magkakaroon ng unlimited riders or merchant partners or customers under your account? So halimbawa ikaw to, isa kang customer or operator or isa kang rider or isa kang merchant partner. Okay? Sa account mo na yan, bilang isa ka ng operator ng Trustmonte app, pwede ka mag-connect dyan ng rider, pwede ka rin mag-connect ng merchant partner, pwede ka naman mag-connect dyan ng customer or yung mga operator app natin. Okay? Ito naman si rider, pwede rin siya mag-connect ng rider. Si merchant partner, pwede rin siya mag-connect ng customer. Si customer, pwede rin siya mag-connect ulit ng rider. So, lahat ng account natin ay connected, no? Kahit na anong account mo dyan, mapa-rider ka man, mapa-merchant partner ka man, or mapa-operator ka man or customer, connected lahat ng account natin. So, ibig sabihin, hindi lahat napupunta sa company. Hindi lahat si company ang kumikita. Okay? Kasi, kung lahat ng ito ay connected kay company, si company lang ang kikita. Tulad sa iba, halimbawa sa ibang delivery app, halimbawa, ito si company. Si company, connected lahat dyan ng riders. Hindi lang yan, pati si customer ay connected din sa kanya. Customer. Hindi lang yan, pati si merchant partner ay connected din sa kanya. Okay? Sa ganitong setup, nandito lang lahat ang income sa gitna. Nandiyan lang lahat. Okay? Si customer, walang kinikita. Si rider, kumikita ng konti sa delivery fee. Si merchant partner naman, kumikita dun sa benta ng kanyang products. Wherein dito sa ganitong setup, syempre, kumikita si company, kumikita si rider, hindi lang sa pagiging delivery rider niya, kundi pagiging operator din, kumikita din siya ng, kumbaga, dalawa yung pinagkakakitaan niya bilang rider at isang operator. So, kumikita siya dyan. Okay? Si customer, kumikita din siya kasi nga automatic siya ay operator. Kaya kumikita din si customer. No? Sa ibang delivery company, si customer wala siyang kinikita. Nandito lahat ng kita kay company. Sa ganitong setup, lahat tayo ay pwedeng kumita. Depende na yan sa sipag nyo o paano nyo gagalawan. Kasi nga, kumbaga, sa Trustmonte app ay free. Wala kang babayaran para makapag-start ng iyong sariling business. Sa ibang delivery app, pwede ka rin ng ganyang setup pero may babayaran ka ng medyo malaki-laki. Okay? At hindi unlimited ang pwede mong i-connect sa iyong account. And doon sa iba pang company, lahat ng income ay centralized lahat sa company. Nandyan lahat. Sa merchant partner, konti lang, benta ng kanyang products. Pero sa ganitong setup, lahat tayo kumikita. No? Kahit napakasimple mong tao, kumbaga isa kang estudyante, wala kang kapital, o isa kang tambay, wala kang kapital. Pero, tingnan mo ang isang tambay, merong cellphone at meron ding internet or data. So, pwede siya dito kasi nga, tayo ay free.
capital. Wala kang capital. Ida-download mo lang si Trustmonte Operator App sa Play Store, automatic meron ka ng business. Ganito kalaki yung pwede mo maging team. Hindi lang sa lugar mo, kundi sa buong Pilipinas. Okay? Kahit na isa kang OFW, download ka lang ng Trustmonte Operator App. No? Trustmonte Operator App sa Play Store. Pwede ka na maghanap ng mga customers dito sa Pilipinas, ng mga riders at merchant partners gamit ng iyong Operator's ID. Operator's ID, i-share mo lang siya sa iyong social media, Facebook, TikTok, Instagram, or whatever. Diba? So, ganun ka-powerful yung ating system. In this case, pwede ka magkaroon dyan ng unlimited team sa iyong account. Okay? Hindi lang 10,000, hindi lang 100,000. Unlimited. Parang ang hirap naman yan, sir, magkakaroon nga ako ng 10,000 or 100,000 na riders or merchant partners or customers, pero ako lahat gagawa nun. Parang hirap naman. So, dito naman sa portion na to, i-explain ko na sa iyo kung bakit hindi mo kailangan maghanap ng 10,000 na directs na operators or riders. Kailangan mo lang at least 5 or 3, and tingnan mo yung flow ng system natin kung bakit kikita ka ng malaki on a daily basis sa pagtatap up ng mga riders at sa pagre-redeem ng points ang mga operators at ng merchant partners natin sa ganitong klaseng system natin. Okay? So, balikan natin, halimbawa, ikaw to, isa kang halimbawang rider. Okay, rider or customer or merchant partner. Halimbawa, meron kang kilalang isang customer, yung regular customer mo. Ito, sabi mo, ma'am, may bago akong delivery app na ino-offer sa iyo. Maganda to kasi pwede kang maging operator. Naniwala sa iyo, nag-register, automatic operator na din to. Yung operator na to, dahil marami tong mga kakilala din ng mga riders, nag-register din siya ng rider. At ito, nag-register ng rider din, nag-register din ng customer, nag-register ng merchant partner, nag-register din ng, halimbawa, customer. So, isa lang yung direct mo. Ibig sabihin, ito lang yung direct mo. Ito yung level 1 mo na tinatawag. Level 1, ito ay level 2, level 3, level 4, level 5, 6, 7, 8. So, hanggang saan ba dyan ang team mo? Good news, kapatid, kasi lahat dyan, from level 1 to level 8, lahat dyan ay pasok sa team mo. Okay? Isa lang yung direct mo na gumamit ng yung operator's ID, pero from level 1 up to level 8, lahat yan ay connected pa rin sa iyong account. Ibig sabihin, kung ito si customer, halimbawa, nagre-redeem siya ng points daily. Pag nag-redeem to ng points, kikita din to, ito, and kikita ka rin dyan daily. Baka sa rider, araw-araw bumabiyahe. Araw-araw top up niya. Pag top up niya, kikita ka rin. Okay? Nag-redeem to ng points, kumita ka. Nag-top up to, kumita din to. Ganun yung system natin. Hanggang level 8. So, paano naman kung halimbawa papunta naman doon yung going wide na sinasabi natin? Kung halimbawa, papunta naman doon, ito yung mga tinatawag natin ng mga directs natin. Direct. Okay? Yan ay unlimited. So, dito kahit magkaroon ka dyan ng 1,000 na direct, walang problema. Halimbawa, nagkaroon ka ng pangalawang direct, rider. Pangatlo, merchant partner. Pang-apat, rider. Pang-lima, customer. Walang problema yan. Kikita ka pa rin dyan. Ang maganda dyan, hanggang level 8 ulit, kikita ka na naman. Hanggang level 8, level 8, level 8. Lahat yan, pasok yan sa team mo. Kikita ka dyan. So, in this scenario, pwede kang magkaroon ng unlimited na merchant partners, riders, or customers under your team. Okay? Isa lang dito mag-redeem ng points. Halimbawa, ito ay rider. Nag-top up. Lahat ito ay kumita ka rin. Meron dito isa customer, nag-redeem ng points ngayong araw. Kumita ka rin. Malamang, ikaw ay nasa Luzon, itong customer mo ay nasa Mindanao, hindi mo kilala yan. Pero nag-redeem siya ng points, kumita ka pa rin. So, ganyan ka-powerful yung ating system. From level 1 up to level 8. Ibig sabihin, ito ay mga indirects mo na. Mga indirects, kumikita ka pa rin dyan. Kaya ganyan kalaki ang pwede mong kitain. Imagine mo lang halimbawa, nagkaroon ka lang ng 1,000 na lang. 1,000 na team members, customer, merchant partners, riders, under your team. Tapos araw-araw kumita ka dyan ng 5 pesos. 5 pesos na lang. So meron ka dyan on a daily basis na
5,000 daily ang kinikita mo dyan. Wala kang nilabas na puhunan, kapatid. Wala kang nilabas na puhunan. I-times mo halimbawa ng 30 days. In 30 days yan ay 150,000 per month nang wala kang nilabas na kapital. Kahit sa kang tambay sa kang estudyante, hindi mahirap intindihin yan. Ganyan siya, kaganda. Ngayon, tanong mo naman, bakit mag-redeem ng points si customer or sa merchant partners? Kasi pag hindi siya nag-redeem ng points, hindi papasok yung kanyang points, yung kanyang income. Bakit si rider magta-top up? Kasi pag hindi siya nag-top up, hindi siya makaka-receive ng booking at hindi rin papasok yung kanyang income. Kaya, obligado mag-redeem ng points at mag-top up si rider. Si merchant at si customer, kailangan nila magtira lagi ng at least 100 pesos sa kanilang account pag sila ay nag-withdraw. Okay? Kasi weekly yung ating payout, Friday ang release, dapat magtitira sila ng 100 pesos para magamit nila yung redeem button. Halimbawa, ngayong araw, may pumasok na let's say 10,000 points. 1 point is equal to 1 peso. So, kung 10,000 points na pumasok, yun ay 10,000 pesos. Para pumasok yun sa kanilang wallet, pipindutin nila yung redeem button. Makikita na ito sa kanilang app, sa kanilang account. Pag pinindot nilang redeem button, babawasan sila ng 100 pesos. Yung 100 pesos na yun yung i-distribute naman sa mga customers, merchant partners, o riders na nasa taas nila mula sa kanila hanggang sa level 8 pataas. Okay? Kaya dapat, huwag kakalimutan, lagi magtitira ng 100 pesos kapag kayo ay nag-withdraw or nag-in-cash. Huwag ubusin. Kasi pag naubusan kayo ng wala kayong maintain ng balance sa 100 pesos sa inyong account, hindi kayo makakapag-redeem ng points. Ibig sabihin, yung 10,000 points nyo or 100,000 points per day nyo, yun ay ma-flash out. Yun ang reason bakit kayo ay nag-redeem ng points daily. Okay? So, si rider naman, top up siya ng 100 pesos daily. Unlimited rides niyan sa parcel, pasakay, at pabili. Ngayon, kung gusto nyo kumuha ng food delivery, kailangan niya ng additional top up. Kasi dito sa additional top up, kasi meron tayong 15% na kinakalta sa kanilang wallet. Pero kung hindi sila kukuha niyan, yung 100 pesos nila, goods na yan, unlimited rides na yan sa tatlong services natin. Parcel, parcel padala, pasakay, at pabili. So, ibig sabihin niya, halimbawa, may nagpadala ng parcel, halagang 100 pesos. Yung 100 pesos na yun, kay rider na yun, walang bawas na yun. Walang babawasan dun si company. Pag may sumakay sa kanila, ang pamasahe is 200 pesos. Kay rider na yun, wala nang babawasan dun. Pero pag food, babawasan sila ng 15%, kaya kailangan ng additional top up pag kukuha sila ng food delivery. So, kung tanong mo naman, idol, kung kailan tayo mag-start bumiyahe, magkaroon muna tayo ng at least 100,000 na customers na downloads ng apps. Bakit 100,000? Para at least masigurado natin na tuloy-tuloy ang biyahe ng ating mga riders. Kasi pag tuloy-tuloy ang biyahe ng ating mga riders, tuloy-tuloy din ang income ng lahat ng ating mga operators, merchant partners, and riders. No? Kasi wala tayong customers, wala ding pagsiservisyo ng ating mga riders. Okay? Kaya kailangan at least 100,000 nationwide. Okay? Yan ang gusto natin. So, paano natin siya ma-achieve? Ito yung strategy na i-share ko sa inyo para at least ma-achieve natin siya sa lalong madaling panahon. Makapag-operate tayo, at least makapag-dry run tayo ng operation. Okay? So, halimbawa, nag-register ka, nag-download ka ng app ngayon, nag-register ka, automatic operator ka na, di ba? For free. Free registration. So, maghanap ka din ng at least 5 customer din. 5 mo ng customer hanapin mo. Kasi free registration lang naman. Siguro may kamag-anak ka, or may kakilala ka, kapitbahay, or kaklase, or kapwa mo, FW, or kapwa mo siguro, merchants, or rider. Maghanap ka muna ng 5 customer bago ka mag-register ng rider, merchant partners, and another customer naman dyan. Kasi yung gagawin mo is power of 5. 5x5 strategy. Ibig sabihin, itong 5 na to natin na customers mo, tuturuan mo din silang kumuha din ng tigli 5. So, ibig sabihin dito, magkakaroon dito ng 5 din to, magkakaroon din ng 5, magkakaroon din ng 5, 5, 5. So, sa next video, share ko sa iyo yung 5x5 strategy. So, magkano naman ang pwede mong kitain per level? Kasi di ba pwede kang kumita from level 1 up to level 8. So, ito siya. From level 1 to 3, meron kang 5 pesos each kada top up ng riders or kada redeem ng merchant or customer. Level 4, meron kang 2 pesos. Level 5, meron kang 1 peso. Level 6, meron kang 2 pesos. Then, level 7 and 8, meron kang 5 pesos ulit. Bakit mas malaki sa 7 and 8? Kasi, sa part kasi na to, dito na yung mas marami ka nang na-multiply. Kaya nilakihan ko dyan sa 7 and 8. Ayan. So, itong strategy na ito is power of 3 strategy, duplication. So, halimbawa, ito lang yung ginawa mo. Diba? Halimbawa, kumuha ka lang ng tatlong customer, halimbawa. Tapos yung 3 customer yung ginaya ka, 3 lang din. 3 lang din ako kasi gayahin ko yung operator namin. So, 3, sa level 2 mo nagkaroon ka ng 9, tapos ginaya din, naging 27. Kumuha din ng 3 yung 27, naging 81, and so on and so forth.
hanggang level 8, 6,561 na mix operators ng customer, merchants, and riders. So, total mo almost 10,000 na team members. So, magkano kikitain mo dyan? So, ito yung breakdown ng kikitain mo dyan. Tingnan mo lang. So, total na lang natin. So, daily, possible meron kang 45,000 income kung araw-araw sila nag-redeem at nagta-top up. Okay? So, weekly, meron kang 320,000 and monthly, meron kang 1.2 million na income. Yan ay sa 100%. So, sabihin natin 5% top up rate na lang at redeem points rate na lang. Hindi na 50% o hindi na 20%. 5% na lang. So, sabihin, out of 9,840, 5% lang yung nagta-top up o nagre-redeem ng points. So, meron ka pa rin monthly na 64,000 nang wala kang kapital na labas. Yan ay sa power of 3 duplication. So, tingnan natin yung power of 5 duplication. Ito yung sinasabi ko kanina na power of 5 duplication na dapat mo munang gawin pag-register mo. Kuha ka mo ng at least 5 customer. Diba? So, ito, pagpalagay natin, ito ay lahat customer operators. Okay? Para ma-hit natin yung 100,000 na downloads ng ating apps. Isipin mo, kung gagawin mo yung power of 5 strategy, pag level 8, meron kang total na 488,000 na customers. Lahat yan under sa yung team. Diba? Lahat yan under sa yung team basta sa power of 5 strategy. Okay? So, ganyan ka-powerful yung strategy natin kasi wala ka namang babayaran, diba? Ipapost mo lang rin yung Trasmonte app, ilalagay mo yung operator's ID. And then, meron na rin naman tayong video na clickable na ito sa ating apps. Pag kinlik na yung picture dun sa apps, madadirect sila dito sa video na to. So, hindi mo na talaga siya kailangang i-explain pa kasi nandun na lahat yung mga video tutorials natin. Pagpasok nila sa apps, pipinutin lang nila yung slider photos. Then, madadirect na sila kung saan videos nila kailangang mapanood. So, going back here, ayan, so, Power 5 strategy, level 1 mo, meron ka lang 5 customer na niregister. Tapos yung 5 customer na, dahil nga tinuruan mo sila na kailangan natin makakanap ng 100,000 na customers, apps download, ginaya ka nila na power 5. So, naging 25, naging 125, naging 625, and so on and so forth. Ang total mo is naging 488,000. Isipin mo ganyan kalaki yung team mo. And let's say, for example, 100%, no? Sa 100% muna tayo, nagta-top up rate and redeem points rate. So, yung daily income mo dyan nasa 2.3, weekly, 16.6, monthly, 66.4. So, 100% yan. So, wag na natin kunin yung 50%, kunin lang natin yung 5%. So, 5% top up rate and redeem points rate, meron ka pa rin 3.3 monthly na wala kang ginastos na kapital. So, ganyan kalaki ang ating pwedeng kitain nang wala kang ginagastos sa kapital. Depende yan, syempre, kung gaano ka kasipag, no, kasi nga wala kang nilabas sa kapital. Kaya nga, gusto ko talaga magkaroon tayo ng at least 100,000 na customers. Kasi kung ganyan karami ang ating customers, tuloy-tuloy ang biyahe ni rider. So, ito yung kikitain mo lagi. Diba? So, bastante na yung buhay mo. Okay? So, haya-hayahay ka na lang. Kahit isa kang tambay, haya-hayahay ka na. No? Sabihin na lang natin kung kikitain ng 100,000 monthly, no? Wala ka naman nilabas sa kapital, hayahay ka na. So, mga boss, gawin natin tong Power 5 strategy. Kasi wala namang, hindi mahirap maghanap ng customers kasi free lang. Wala tayong babayaran dito. Hindi tulad sa iba na kailangan magbayad ng at least 20,000 or 15,000 yata para lang ikaw maging operator. Dito free lang and unlimited na pwede mong i-connect sa iyong account. Dun sa iba, lahat lang level 1. Dapat ikaw lang nag-workout ng team mo, magkaroon ka ng 100 na riders, yun dun ka lang kikita. Dito hanggang level 8 tayo. Hindi lang ikaw lahat nag-workout niyan. Workout ka na lang buong team. Okay? Ito naman yung para sa riders natin, ang income comparison ng Trasmonte app sa ibang delivery app. So, unahin mo natin itong nasa green, other delivery app. No to only rides and in services they offered. So, wala silang ganun, no? So, for demonstration purposes, sabihin natin halimbawa, daily nakaka-10 bookings ka, and then per booking is 100 pesos, total income mo is 1,000. Bawasan ng 20% kasi meron silang 20% diba na deduction. So, meron ka lang 800 pesos na net. Babawasan mo syempre ng gas at ng pagkain, 200 pesos. So, ang daily income mo is nasa 600 pesos times 30 days, meron kang 18,000 na take home monthly sa ganitong scenario. Okay? And then, same scenario, ilagay naman natin dito sa Trasmonte app naman. So, yes to only ride for pabili, padala, at pasakay. Okay? So, 10 bookings daily. So, 100 pesos per booking, 1,000 pesos. 0% deduction kasi only ride tayo.
100% income. So, walang binawas, 1,000 pa rin. Binawasan mo ng gas at saka food, 200 pesos. So, meron kang net income na 800 pesos times 30 days. So, meron kang 24,000. Di hamak na mas malaki na dito. Diba? Ito 18,000 lang sa iba. Sa'yo 24,000 na. Since sa Trustmonte app, hindi ka nga lang basta-basta rider, automatic operator ka. So, let's say for example, meron kang 1,000 na riders, customers, and merchant partners under your team. Kumbaga, yan yung natrabaho ng iyong grupo, hindi lang ikaw, okay? So, times 5 pesos na lang tayo. Times 5 pesos, so meron kang 5,000 na daily. Times 30 days, meron kang 150,000 na extra income. So, i-add natin yung 24,000 na kinikita mo sa pagde-deliver. Meron kang almost 170,000 na income daily. So, sabihin natin, maulan ngayon, ayaw mo bumiyahe, no? Ayaw mo bumiyahe. Hindi ka bumiyahe pero nag-top up ka lang. Nag-top up ka lang. So, ibig sabihin, kumita ka pa rin ng 150 sa isang buwan nang hindi ka bumiyahe. Eh dito sa ibang delivery app, kung hindi ka babiyahe, halimbawa maulan ngayon, hindi ako babiyahe, wala ka rin kikitain. No? Kasi isa lang ang inaasahan mo dito, pagiging rider lang. Wherein sa Trustmonte app, hindi ka lang basta-basta rider, automatic operator ka na din. Kaya kung tinatamad ka, hindi ka bubiyahe kasi maulan o mainit o masama panahon o birthday ng anak mo, birthday ng asawa mo, okay lang kasi tuloy-tuloy ang kita mo kasi isa kang operator. Okay? Isa kang operator. Dito sa ibang delivery app, hindi ka operator. Hindi ka bumiyahe, wala kang kita. Dito, hindi ka bumiyahe, basta mag-top up ka lang, kikita ka pa rin. At least 5,000 daily. Sabihin natin 1,000 daily na lang. Hindi ka bumiyahe, kumita ng 1,000 daily. Not bad, di ba? So, ito yung comparison ng income ng mga riders natin. So, meron pala tayong incentives mga idol. So, meron tayong requirements. At least, ang incentive natin is no time frame. Ibig sabihin, pwede mo siya makuha in 1 day, 1 week, 1 month, 1 year. Kaya ang requirements, dapat meron at least 10 directs na merchants. Okay, merchant partners. Meron ka din 10 directs na customers. Napakadali niyang kapatid kasi free lang ang registration. Nag-direct ka ng merchant at ng customer is wala naman silang babayaran. Kaya napakadali niyan. Hindi siya mahirap gawin. Ano ang pwede mong makuha? Pag meron ka ng 10 directs ng merchants, meron ka 10 direct na customers at araw-araw ka nang kumikita, accumulated income mo na 100,000. Ibig sabihin, total income mo, halimbawa in 1 year. Diba, natagalan ka in 1 year, kumita ka ng 100,000, meron kang bonus na another 100,000. Pag umabot na ng 1 million yung accumulated income, halimbawa, in 1 year or 1 month, naka-accumulate ka ng 1M, meron kang additional na 1M. So, activation fee ng ating riders, mga idol, ay ating riders 500 pesos. Pero, bukod dito sa 30 days na free top-up, ibig sabihin ito mag-start to kapag simula na yung biyahe natin. So, meron ka ng additional 30 days. Pero, once na mag-activate ka ngayon, free pa rin, hindi ka mag-top up until such time matapos tong 30 days na to. Let's say, for example, ngayon ay September 28 or 27. Hindi ka magta-top up hanggat hindi naubos yung free na nakalagay dyan sa iyong account. So, pag naubos yun, magsisimula yung 30 days. Okay? Hindi magsisimula ito hanggat hindi tayo nakapag soft launching. Okay? And then, meron ka ng free uniform. Ito yung ating uniform. Ayan. May nakalagay sa likod, Trustmonte Rider Operator. And then sa harap, I ride to save lives. Okay? And then meron ka ng raffle entry. Anong pwede mong mapanalunan? 1 winner ng Toyota Wigo, brand new. 1 winner ng 100,000 pesos. And then 1 winner ng 50,000 pesos. And then 20 winners ng 5,000 pesos. Yan yung ating pwedeng mapanalunan sa mga riders lang to, mga idol, sa mga riders lang to. No? Iba pa yung raffle natin sa mga customers and merchant partners natin, okay? So, sa ngayon, 500 pesos pa lang, pero meron ka ng raffle entry. Once mag-start na tayo ng soft launching, dito na tayo. After soft launching, eto na. So, 1,000 pesos yung ating activation fee. Still, meron ka pa ng 30 days na free top up. Pero yan, 30 days lang talaga siya. Ito kasi dito sa kabila, let's say for example, ngayon ay September at makapag-soft launching tayo ng January. So, meron kang 90 days plus 30 days, 120 days. So, dito, as is ka lang sa 30 days. And then, with uniform, and then, wala ka ng raffle entry. Okay, wala ka ng raffle entry. Ganyan ang pagkakaiba. Kaya, if I were you, mag-activate ka na ngayon ng inyong account kasi operator na yung account nyo, pwede rin kayong mag-activate ang kapwa nyo rider, and then sila din ay kasama sa ating raffle. Okay, dito lang na tayong raffle. Now, kapag operational na tayo at tuloy-tuloy na yung biyahe natin mga riders, tuloy-tuloy na yung pag-redeem points sa ating mga customers, customer, merchant partners, and rider, meron tayong monthly raffle. Okay? Ang kailangan dyan, at least nakapag
top up ka or nakapag-redeem ka ng 15 days. Okay, 15 days in 1 month kasi monthly to, di ba? And then, ang pwede mo padala dyan is either cash, it's either gadget, or it's either car. So, depende yan kung anong pamimigay natin, kung gaano ka bilis yung ating progress. Welcome to sa lahat ng OFW, employed or unemployed, lahat ng tambay, estudyante, kasi wala tayong puhunan. Free lang ang ating pag-download ng app, mag-register ka doon, automatic meron ka ng business. And kapag tuloy-tuloy yung biyahe natin, doon ka nakikita sa daily top-up ng ating mga riders at sa pag-redeem ng points ng ating mga customers and merchant part. So, ito nga pala ang ating uniform ng mga riders. So, may nakalagay, I ride to save lives. And then, ito yung sa likod, logo. Logo natin at kung operator ka ng Trustmonte app. Ayan. So, bakit ganyan? I ride to save lives. Para meron tayong foundation. Ibig sabihin yan, yung kinikita ng company, yung kinikita nyo, meron doon certain amount na mapupunta sa ating foundation para tayo makapag-save ng lives. Okay? Most probably, yan ay mga libreng gamot sa lahat ng members ng Trustmonte app. Okay? So, ang gagawin mo lang naman, pupunta ka halimbawa sa office or sa mga satellite office natin, papakita mo lang yung operator's ID kasi doon tayo mag-base ng ating inventory. So, halimbawa, isa kang rider or isa kang customer, pupunta ka sa office or sa satellite office, hihingi ka ng gamot. So, papakita mo yung operator's ID mo and then i-record yun doon sa ating system. Meron tayong 1,000 stocks na gamot. So, pag nagbagay tayo doon good for 1 month, mababawasan yun ng 30. So, ibig sabihin, mamamonitor natin kung ilang pang gamot meron tayo doon. And then, naka-record doon sa account na ikaw ay meron ng 30 pieces na gamot for this month. Okay? So, pwede kang humingi ulit after 30 days kapag naubos na yung gamot na binigay kasi naka-record doon para hindi tayo madoble-doble. Okay? So, saan tayo kukuha ng budget para doon? Sa company income, 10% ang kukunin doon, monthly gross. Okay? Kung magkano yung monthly gross, let's say for example, sa isang buwan is nakakumita ng 1 million yung company, so meron 10% doon allocated sa ating foundation. Okay? Sa inyo naman, sa mga customers, riders, and merchant partners na nagre-redeem ng points or nag-i-in cash, 8% naman doon ang ibabawa sa inyong income. Halimbawa, sa rider, bukod yung kinikita nyo sa pag-deliver sa inyo, 100% sa inyo yun. Ito, pag nag-in cash ka na, ibig sabihin, ginamit mo yung pagiging operator mo, kaya kumikita ka at nakapag-in cash ka. Okay? Babawasan ka ng 8%. Let's say, for example, kumita ng 100,000 ngayong week. No, kumita ng 100,000 ngayong week, 8% doon pupunta sa ating foundation and then 2% naman sa processing fee. Okay, yan lang yung deductions natin. So, bali, total kayo ng 10% deductions. Okay, sa inyong kinikita weekly. Okay, weekly yan, weekly. Okay? So, lahat naman tayo dyan may kinabang kasi halimbawa, ikaw nagbe-maintenance ka na ng halimbawa, Amlodipin or Losartan. So, ang gagawin mo lang, punta ka sa office or sa pinakamalapit na satellite office sa'yo, pakita mo yung reseta, and then, bigay mo yung operator's ID mo. Then yun na. Diba? Hindi naman mahirap maging member kasi nga, diba, once mag-download ka ng app, mag-register ka, automatic member ka na. So, meron ka ng operator's ID. Kasi doon nga tayo mag-base ng ating inventory para hindi tayo magdoble-doble. Okay? So, halimbawa, ikaw, isa kang merchant partner at meron kang maintenance ka ng Losartan. So, pupunta ka doon, papakita mo yung operator's ID mo and then i-encode yun sa ating system. Pababawasan ng 30 pieces yung ating stocks and then naka-record naman doon kayo binigay at kung kailan mo siya kuha. Okay? Kaya hindi tayo madoble-doble. Okay? Kung ba dyan, marami pa tayong gagawin ng mga charity work para mas matulong tayo sa ating kapwa. Okay? And siguro mag-focus tayo dun sa mga magkakaroon. Itong I Want to Ride to Save Lives, magkakaroon yan ng grupo ng mga PWD and then yung mga grupo ng mga nagda-dialysis or mga pinagdadaanan ng mga matinding sakit at karamdaman. So, isa yun sa mga target natin matulungan, lalo na yung mga less fortunate. Okay? Kaya kung tatangkilikin nyo ang Trustmonte app, makakatulong tayo sa maraming tao sa kahit na maliit paraan. And then, from then, magkakaroon tayo ng mga offices nationwide para maging accessible sa lahat yung paghingi ng, let's say for example, paghingi ng gamot or para sa mga PWD organization natin and para dun sa may mga chronic illness diseases. Okay? So,
I ride to save lives. Ito yung pinaka-tagline natin. Okay? Kaya once na mag-download ka ng app, nag-redeem ka ng points, na-refer mo yung ating app, nakakatulong ka na para mas marami tayong matulungan ang kababayan natin ng mga less fortunate.